So yan, welcome sa aming very first podcast, which is our pilot episode na nakita nyo naman sa intro namin kung ano pangalan ng podcast namin, which is Learn to Earn, or in short, L2E. My name is Christian, or you can call me Miggy. Alam kong malayo siya sa real name ko, yung naging palayaw ko. Kasi yun na yung naging tawag sa akin, may naman sa kid pa. Ito yung mga aking mga co-host, which is isa sa mga mag-guide sa akin. Hindi pala sa akin, sa podcast na to, na kung ano yung mga may share na knowledge, which is has a deeper sense talaga. So yan, bigay nyo ng mga introduction yung sarili ninyo. I'm Hazel, BSA student. Hindi lang kami yung mag-guide, ikaw din yung mag-guide sa amin. So, tulong-tulong tayo dito. And ikaw? And I'm Joshua Gonzalez, BSc student din. Actually, magkaklase kami. And then, this coming na pasukan, 4th year na. Matapos na din. Ayan. Yes, konting taste na lang. At makukuha na natin yung mga dreams natin na when it comes sa career talaga. Diba? Parang, Future CPA. yun! Claim na natin yan. So, sa mga nanonood dyan, kung ano man yung mga course na tinitake ninyo, claim nyo na yan. Graduate na kayo yan. And comment nyo rin kung anong course nyo. Oo. Yung sa mga magta-take ng boards, di ba? Parang good luck. Ay, matagal pa pala yung boards. Saglit na lang yan. Konting taste na lang, matatapos din yan. And kaming tatlo yung makikita nyo sa L2E podcast. Yung And then, mga coming interviewees. mga guests, Yes. di ba? Parang nakaka-excite. Kapag may mga tanong kayo, pwede nyo i-comment. Mga suggestions. Mga topics, gano'n. Yes. Oo. Ideas para sa next episodes. Ayun, open na open kami dyan. Kumbaga, any topic will do. Parang feel free lang kayong mag-type. Kahit anong topic yan. Tsaka sa mga gustong mag-guest, mag-PM lang kayo. Pero yun nga, wag na natin patagalin yung ating introduction. So let's start sa kung ano ba yung type ng podcast natin. Ano ba ang purpose nito? Bakit ba natin ginawa? Siyempre, isa sa pinaka-main purpose nito ay mag-share tayo ng knowledge. Hindi lang sa ating tatlo, kundi sa viewers natin. Tsaka importante din na ma-document natin yung kung ano ba yung mindset natin ngayon. Kung sino ba yung Hazel ngayon. Kasi, syempre, mag-i-improve, magbabago, maraming maling masasabi, pero matututo din naman tayo bandang huli. Yun ang importante, matuto tayo. Ako naman, meron akong vision para sa podcast na to. So, gusto kong mag-build. Mag-build talaga tayo ng community. Pare-pares lang naman tayong bata dito, di ba? So, 21, 22, kumbaga lahat tayo dito is students, di ba? And then dito sa community na to, matututo tayo sa isa't isa. Siyempre, from time to time, mag-invite din tayo ng mga guests, which is yung mga mas nakakalam sa atin para matuto din tayo sa kanila. So, isang community which is lahat tayo is mag-grow, lahat tayo matututo, and then lahat tayo mag-earn. Ayan. Yun. Tama. Yun yung parang isa sa mga title, kumbaga pangalan ng podcast natin, di ba? Kaya nga Learn to Earn. Tama nga rin naman yung sinabi ni Joshua na parang di naman nababase sa age yung pagiging matured eh. Kumbaga wala naman sa matanda na halimbawa, mas matanda ka sa akin, mas matured ka sa akin. Wala naman dun eh. Hindi, feeling ko rin kasi parang sa pag-absorb mo, yung openness mo sa experience, sa mga ideas ng iba. Ayun, yun yung para sa akin. Kung gaano kayo kabilis mag-mature is depending sa kung gaano kayo kawiling matuto. And kailangan maging open talaga sa lahat ng especially kapag may mga mga scenarios na sa buhay na hindi natin alam na dapat pa natin malaman. Na kahit man sabihin mo may marami na tayong alam, may mga knowledge na tayo, di ba? Tsaka para sa akin yung willing matuto, yun yung matatalino eh. Kasi yung Totoo yan. mga sarado yung isip na, ay, alam ko na lahat. Yun yung hindi talaga matalino. Para sa akin Kumbaga kasi kapag kasarado ang utak nyo para mag-stunt ba yung growth natin? Diba? Mag-stuck lang tayo kung saan tayo ngayon. Wala na tayong mapupuntahan na iba. Ayan. Tama. Grabe. Parang intro pa lang, dami na nating nasi-share malalim na eh. So yun, parang nakaka-chill. Parang alam mo yun, habang nung nagsasalita ako ngayon, hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam ko. Parang, Ano ba yan? excitement lahat eh. Parang, kasi, ewan ko ba, kasi first time siguro na, kasi tayo, di ba, first time lang natin gawin to. Dati lang na chat-chats lang tayo, na gumawa tayo ng GC na nakakapag-share tayo ng lessons a day. Tapos ngayon,
Tsaka isa siguro sa kung bakit ganyan yung feelings natin ngayon. Oo. Kasi dati, iniisip lang natin yung mag-ganto ba, mag-podcast. Oo. Pero ngayon, nagagawa na natin, nakakapag-upload na tayo ng video, di ba? Ayan. So, Palakpakan isa yan sa na. mga plano natin, natutupad na. Nilalakad na natin eh. Nilalakad na natin. Nandito na tayo. So, para sa akin, lahat ng kaya nating isipin, kaya nating gawin. Tayo lang yung maglilimita sa sarili natin. Yung isip lang natin yung naglilimita sa mga bagay-bagay. Kumbaga, in a short lesson, nothing is impossible. Yun. Grabe. Parang walang imposible kung ipilitin mo talaga. Matanong ko lang din, parang, how do you see this podcast sa future? Kapupulutan ng aral. Excited din ako sa mga guests natin. Kumbaga yung mga tinitingnan natin na mas mataas sa atin, di ba? Yung mga marami ng alam. So, excited akong ma-interview sila. But sino ba mga guests yan? Yung mga parang tinitingala mo. Ay, first of all, meron tayong mga magagaling na guro. Ayun, di ba? Siyempre, ayun nga, mahirap maging estudyante. Oo. And then, syempre, nagpapasalamat ako sa mga teachers natin. Sa mga teachers dyan, ayun, thank you. Dahil sa inyo, Kung wala kayo, wala kami. ayun, yun na lang. Kumbaga, nakapag-build tayo ng inspirasyon sa mga teachers natin. Kumbaga, sila yung naging mentor natin para makapag-execute tayo ng mga ganito. Sila talaga yung naghulma sa atin sa bilang isang BSA student. Oo. Kung wala sila, hindi naman natin matututunan paano yung debit credit na yan eh. Oo, tama. Di ba? Kaya ang ganda lang din na na meron tayong mga tinitingala talaga. Na talagang alam mo yung they can give us a lesson na talagang makiraise yung morals natin. Ma-wider yung knowledge natin na alam nating sa umpisa na first impression natin, di ba? Let's be honest na parang hindi tayo nakaka-survive sa mga courses natin. Parang ang hirap, hindi natin kaya. Pero tingnan mo ngayon na pa-fourth year na tayo na hindi natin namamalayan. And now, nakakagawa na tayo ng podcast ngayon which is gaano ka-proud yun, di ba? Na nagagawa natin siya. Ano nga ba yung mga topics ng mga listeners na ina-expect na marinig dito sa podcast natin? Siguro, sa pagiging isang estudyante, number 1 yan. Pangalawa, sa friendship. Syempre, marami tayong masishare dyan. Dami tayong pinagdaanan, iniwan ng kaibigan, dumami kaibigan. Oo. Ako naman, kasi ako kilala niyo naman akong dalawa, di ba? Oo. So, ako is all about growth. Ayan. Oo. Gusto ko makarinig ng mga mga realizations ng ibang tao, yung mga experience nila. Ayun, dun talaga ako excited eh. So yun, parang habang kumbaga pinapakinggan ko kayo nagsasalita kanina na parang napapaisip lang ako, ano ba yung challenges or na parang na-face natin. Parang na-realize ko lang din. Kasi ako meron akong parang naging thoughts na kung ano ba yung naging challenges natin sa paggawa ng podcast nito. Pero I wanted to hear you guys first. Parang ano yung sa tingin yung pinaka-mahirap at na challenge sa paggawa nito? Number 1 yung pag-execute. Unang challenge natin dito yung bike. I mean, di lang ako, tayo, di ba? Oo. Nagpunta pa si Joshua ng Maynila, Oo. di ba? Parang grabe yung effort, So, thank you sa credit, Joshua, dahil for the effort, di ba? Parang, Tapos, yung pag-set up dito sa laptop, oo. si Joshua din yan. Siyempre, ang genius, technical genius. Ayun. Ng bahay nila. Bahay pala no? And nakaka-entitled na sa pero idol lang pala ang Pero joke lang yun. Ano sa tingin yung parang nagiging growth nito? Alam kong parang ilang beses natin na pag-uusapan yung growth kahit sa mga unang topics. Parang syempre, maganda pa rin yun na kumbaga we always reminded ourselves, parang ano may growth nito? Sige nga, parang ikaw muna sumagot. Sige. Ako, parang siguro yung growth na to, parang pagiging open sa mga viewers na alam mo yung walang hatred. Parang kasi no hate sa mga alam kong mga nagpa-podcast dyan na parang marami nagkakaroon ng mga debates, alam mo yung may mga inappropriate. No hate, parang I have a lot of respect sa mga nagpa-podcast dyan ng mga contenters. Parang sa akin kasi, gusto ko kasi mangyari sa podcast na to, yung talagang may free will sila na kahit man negative or positive na
considering sa lahat. Parang siguro yun ako consider kong growth na talagang mapapakinggan talaga natin kung ano ba yung talagang dapat na baguhin at yung hindi dapat baguhin. Kumbaga, strength and weaknesses ba? Parang siguro may tatama natin siya. Hindi lang tayo, but also sa mga taong makakapag-comments din, makakapag-share ng mga gusto nilang sides and perspective. And also sa mga stories din nila, di ba? Parang lahat naman ng mga nasasabi natin is coming from our experience din eh. So, siguro sa akin yun. Parang yun yung opinions ko about it. Ako naman, ayun, may naisip na ako maganda eh. So, syempre, isa lang to sa mga ano natin, sa mga improvements natin. Yung iba, wag na natin spoil. So, ang naisip ko sa podcast na to is, ano bang tawag doon? Viewer interaction ba tawag doon? Or, ano bang tawag doon? Kumbaga, ang nakikita ko kasi, magkakaroon tayo ng interactions sa mga listeners natin, di ba? Kumbaga, di lang tayo nandito na nagsasalita. Dapat, yung mga viewers din natin, mapakinggan natin yung mga boses nila. Di ba? Totoo. Meron tayong ways. Pero, abangan na lang natin yan. Madami. Ikaw muna. Sige, ikaw. Hindi kasi parang na-relate lang din ako sa sinabi yung ni Joshua na parang sinabi rin ni Barman na parang pwede rin tayong makakolab na mga parang guest dito na pwedeng makaano sa atin. So, yun nga. Parang na-relate lang din ako dun sa point of view ni Joshua. Ayun nga. Yung maraming way na para mapakinggan natin sila. Hindi lang tayo yung mapapakinggan nila, di ba? Oo. Kumbaga, naisip ko lang din, parang ano yung pinaka-rewarding siguro ng pagka-create nito? Ano yung siguro yung pinaka naging appreciate na alam mo yan, yung parang gifts ba? Kumbaga when it comes sa mga bagay-bagay. Pero dito sa pag-create nito, parang ano yun sa tingin yung rewarding? Para sa akin yung yung may mga matututo dahil napakinggan tayo. Oo. Ayun, isa sa pinaka-rewarding. Hindi yung kumita tayo or naging famous dahil sa pagpa-podcast, kundi yung mag-chat sa Facebook natin na napakinggan namin yung podcast nyo, yung dami naming natutunan, ang dami naming nabago. Oo. Ayun, yun yung pinaka-rewarding sa akin. And yun yung pinaka-gino-goal ko din dito na madaming matutunan yung mga makikinig. Tama. Kumbaga, maririnig na natin. Siguro, magko-comment sa atin. Uy, pinush ko tong pangarap na to dahil sa inyo, di ba? Kumbaga, isa kayo sa naging inspirasyon ko, ganun. Or, yung lessons na nakuha ko sa inyo is nagamit ko. And parang napaka-rewarding din, di ba? Kumbaga, yung point na makatulong na tayo sa iba, yung mabigay lang natin yung mga lessons, ideas, ayun, yun. Malaking reward na para sa amin. Kumbaga di lang tayo, kung bakit ginawa natin ito is purpose yung parang yung nakikita natin mga sikat na commentators for the fame, yung talagang alam mo yung mataas yung tingin sa sarili, hindi ganun eh. Parang it's all about yung makapag-inspire tayo ng mga tao. Kumbaga it's not on the right track. Di ba? Parang let's be real, di ba? Wala naman taong nasa right track, di ba? May mga tao talagang nagkakaroon ng struggles when it comes to life, so mindset, di ba? Emotionally, physically, di ba? Parang hindi mo na may mga taong ganong nagsa-struggles na nandito tayo para makatulong, di ba? Parang purely intention. Yes. So, yun. Kayo guys, parang ano ba yung parang gusto nyong express or itanong sa dito about sa podcast natin? Ano ba yung personal goal nyo sa podcast na to? Ikaw muna. Ako. So, yun nga. Yung vision ko talaga para sa podcast na to is makabuo ng community. Diba? Kumbaga, ang sinabi ko nga kanina dito student-mentor relationship. Kumbaga, pare-pares tayo student dito kasi pare-pares tayo natututo dito. Diba? Kumbaga, gusto ko habang nag-grow tong podcast natin, habang nag-grow tong community natin, nag-grow din tayo. And then nag-grow din yung viewers natin, di ba? Kumbaga sabay-sabay tayo dito. Kumbaga lahat tayo magkakaroon ng growth eh. Walang may iiwan. Lahat Ayan. sama-sama tayong aangat. Tama. Kumbaga nasa yan consistency at determination. Wow.
Nasabi ko sa sarili yun. Kahit nga minsan, nung sa GC, nag-entry, kumbaga, alam mo yun, yung nag-entry tayo, a lesson a day. Parang di inform mo sila yung sa GC na yun para malaman nila. Ayun. Kasi meron kaming ginawang GC na parang di ka na share a lesson a day. Kahit isa lang siya, parang magbibigay kami ng entry. Tapos parang naging consequence kasi nun na kapag hindi ka nakapag-share, bibigyan ka ng parang nakakalait na name. Kumbaga, mapipilitan kang mag-entry kasi ayaw mo yung matukso ka, ayaw mo yung mainis ka. Kasi parang yun yung purpose nun eh. Kumbaga, it helps you to be consistent eh. Oo, tama. Kasi di ba yung GC na natin yun is parang everyday meron tayong lessons na natututunan. Oo. And then sometimes kasi alam mo yung mga dumadaan lang sa isip natin. Tapos kapag di natin sinulat, makakalimutan din natin kinabukasan. Di ba? Yan, kaya ako nga nag-aya ng ganong GC. Kaya ako nag-aya ng ganong GC. Parang nasasayangan ako eh. Oo. Na may natututunan ka tapos nawawala lang kinabukasan. Oo. Ayun. So yung sharing ng lessons na yun sa GC natin, parang itong podcast na to, parang pinapalawak lang natin yung yung mga nasa-sharean. Oo. Kumbaga kasi maraming natatapon na lessons eh. Na kumbaga dapat na-share yan eh. Kumbaga na-release yan sa public. So we're doing it right now na ngayon na natin siya. How about you, Hazel? Parang... Ikaw, wala ka pa sagot. Anong personal goal mo? Nakakalimutan ko nga pala. Siguro sa akin yung personal goal ko yung kung ano man yung na-learns ko sa mga nakakatanda sa akin. Kasi kumbaga kung ano man yung naging version ko right now, kung ano yung kumbaga nagiging growth ko, parang siguro gusto ko lang din ibahagi parang sa mga viewers natin. Kasi yung pagka naging selfish ka kasi sa isang bagay ng growth, parang it's not considered a successful one eh. Kasi kailangan maging considerate ka rin sa mga surroundings na kumbaga meron nga tayong katagan at marunong ka tumingin sa pinanggalingan mo eh. Gets ngayon na parang kung saan ka nang galing before, dapat kung gaano ka successful ngayon, dapat ganun ka pa din na yung tingin mo yung mindset mo. Kasi sa ngayon, in reality, marami ng mga taong kung sumikat, kung yumaman, parang nagbago yung yung personality, naging mahangin, yumabang, parang alam mo yun, nangiti siya. Fair yun. Siguro sa akin siguro yun yung isa sa mga personal goals ko na dapat kagaya nga sinabi kanina na paulit-ulit na din na walang iwanan. Lahat may growth. Lahat tayo sabay-sabay dito. Yes, totoo yan. Since parang nakailang oras na ba tayo? 20 minutes na yung pilot episode natin. Pero di ba sa loob ng 20 minutes, ang dami na nating nasabi. Dami na nating na-share. Tsaka di ko nababalayan, napakabilis pala pagka masarap din yung kwentuhan. Oo, totoo. Parang kasi di mo namamalayan eh. Na parang you don't feel pressure yung iniisip mo na merong camera. Parang di mo iniisip na yung content eh. Parang iniisip mo na parang sa normal talk na lang talaga. Usapan lang. Oo, totoo. Since na pag-uusapan naman natin and marami na rin naman na tayong na-share. So, ang tanong ko, parang ano yung pinakamahalagang natutunan mo sa pag-uusap na to? Pinakamahalagang natutunan? Yes. Nadami. Be specific. Isa dito yung kung paano tayo magsalita ba. Halimbawa, si Timoteo ba? Tahimik lang to sa school eh. Ito yung pinakatahimik namin kaibigan. Tapos pagka pala ganito, ang dami niyang nasa-share ganun. Siyempre, yung mga knowledge na naipon, mga lessons na naipon niya, nasa-share niya dito. Ayun, ang ganda rin. Ang nakita ko dito sa pilot episode natin, napaka-importante nito kasi kumbaga nalatag natin Nalatag natin yung gusto natin mangyari sa podcast na to. Yung mga visions natin, kung anong gagawin natin, and then mga onting, pasilip sa mga mangyayari dito. Siguro sa akin naman kasi alam kong kapag ka sa mga chat-chats alam ko nakapagsalita tayo ng mga malalalim na salita, may mga sense. Pero iba kasi yung kapag ka nagsalita ka yung pure, yung na parang may camera talaga na kumbaga on the spot.
na naisishare mo yung knowledge mo na talagang yung nasa isip mo na talaga kung ano yung alam mo talaga. Di ba magkaiba kasi yung nakikita mo yung nagchat-chat ka sa messenger. Kasi di mo ma-assure na pure ba yan. Parang, kumbaga, pwede kang mag-search, pwede kang, tama. gets mo? Parang, Kumbaga, dito hindi tayo filtered eh. hindi tayo filtered eh. Parang siguro pinaka natutunan ko dito is yung meron tayong natutunan na yung talagang pure ano natin, mindset ba natin. Kung ano ba talaga yung alam natin when it comes to this certain topics. Kung alam niyo, gets mo. Di ba Gets, parang gets. since na alam na natin or na fix na natin yung mga learnings natin, parang na-clarify na. Parang sa akin, ano sa tingin nyo, parang ano yung mga susunod na plano pagkatapos nito? Parang ano yung aabangan ng mga viewers? Isa sa mga abangan nyo ay yung mga ano natin, guest natin. Sa bahay nga may mga guests nga pala. Parang ano madami ring ano yun eh. Kumbaga, madami ring lessons sa mga, sa mga vids na yan. So, stay tuned guys. Ano yun, abangan nyo yun. Parang marami kaming may post ng mga ano dito. Ikaw, Per? Ayun, same lang naman. Same lang naman gagawin natin. Paano na ba yung hinihingi ko yung suggestions ngayon nga lang din pala? Last question, since parang i-end na rin siguro natin tong pilot episode, parang let's make it short na lang din since introduction lang naman. Mag-iwan tayo ng lessons ba na sa last question natin na parang a daily reminder pa for this day. Since yun naman ang ginagawa natin sa GC natin na parang nagbibigay tayo ng lessons a day. So why don't we give one here right Ayun. now? Diba? Ako magbigay ako na sa akin. Dahil nga yung pangalan ng podcast natin, Learn to Earn. Ito nabasa ko lang din to eh. The more you learn, the more you earn. Ikaw, Sige, explain. hindi na explain. Hindi na. Kumbaga, sa ano na yun, no? Bahala na yung viewers natin gumawa ng meaning din. Ako naman, masasabi ko lang, di ba, syempre, ito nga, nagtatry tayo eh. Kumbaga, sumusugal tayo sa isang bagay na hindi pa natin nasusubukan. Oo. Ayun, so sa mga viewers natin, ayun din, huwag kayong matakot na mag-try lang. Kumbaga- Tapos, kumbaga, gawa ka plano, mag-set ka ng dates, then sunod lang. Pagka may plano ka na, execute mo, huwag ka na magduda, ayun, magagawa mo yun. Tsaka isa sa mga realization ko, kahit madami tayong plano, kung wala tayong actions sa mga plano natin, hindi matutupad, hindi mangyayari. Katulad nitong podcast na to, kung panay tayong plano lang, wala tayong actions, di ba? Ang tagal namin nagplano. Ilang months tayo nagplano? 3? 3 din. 3 months kami nagplano, tapos ngayon pala kami pero at least, nakapag-actions kami. Nakakapag-execute kami, di ba? The more important yung parang meron kang nagawa this day or kahit man sa normal na pang-araw dapat meron tayong nagagawa na any successful na gawain, di ba? That may achievement tayo. Kahit small achievement lang. Ang napansin ko lang parang dati pa natin ginawa. Kumbaga, alam mo yun, kung baga nag-set na tayo ng plano, ang problema kasi sa atin, ang ginawa nating deadline, parang hinabaan natin eh. Di ba? Alam mo din yung feeling mo kapag kunyari, ito, nagplano tayo, tapos gagawin din natin in the next 3 days. Di ba? Alam mo yun, parang may sense of pagmamadali. Oo. Yung pressure. Ayun, pressure. So, maganda rin na nape-pressure tayo kasi yun yung nagbibigay sa atin ng eager to learn. Eager to learn. Eager It's to not act. about Yan. it's not Ayun, just eager to about act. to learn eh. Parang it helps you to manage your time as well. Parang Time management. parang natutulungan ka maging responsable talaga sa mga kumbaga ito, hindi lang to basta normal podcast eh. Parang talagang you can also adapt it sa future talaga. Siyempre, magiging tayo, independent living someday. So, parang may-adapt mo na to, yung talagang yung marunong ka mag-balance ng time, marunong ka mag-set ng mga priorities mo, na kahit kanina, late ako. Pero yun dapat- nga, parang kailangan mag-grasp mo to, yung gantong type of sequence na kailangan gawin mo siyang routine.
Ayun, tama yan. Oo, tama. Kasi kapag ka nagstay ka sa comfort zone, wala eh. Hindi ka makakaalis eh. Wala kang magagawa eh. Parang, ayun. Siguro words ko na yun para sa sarili ko. Pero yun guys, siguro doon na nagtatapos yung natin eh. Ano? Saan tayo makikita? Mga social media? Yun nga pala, makikita nyo kami sa Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Yan. Sa YouTube, please subscribe and click the notification bell para maging updated kayo sa mga videos namin. Marami pa yan. So, ayan. Stay tuned guys. Abang na kayo. Thank Bye. you. Thank you.